Magandang hapon po sa inyo lahat, kapamilya, kapuso at kapatid. Ako po si Marcos Padilla. Mas Alkir, at ako naman si Anlin. Ano ka mo? Ano? Mas Alkir, Arabic yun ng magandang hapon. At hindi kapamilya, kapuso at kapatid ang usapan ngayon, kundi Qatar. Tumpak, samahan niyo po kami sa susunod na 5 minuto upang malaman ang pinakamainit na kaalaman tungkol sa Qatar dito sa AP Balita. Marcus, ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag narinig mo ang salitang Qatar? Qatar. Disyerto. Nasa Middle East kasi ang Qatar, kaya alam ko na nasa gitna ito ng disyerto. Tama ba si Marcus? Alamin natin sa report na ito ni Patrick Cipriano. Patrick, pasok! Tama ka, Marcus. Disyerto nga ang Qatar at umaabot ng 50 degrees Celsius ang temperature doon kapag tag-init. Hira ang pagwalan. Hindi pwedeng inumin ng tubig o pandilig sa halaman. Kaya umaasa sila sa naglalakihang planta na naglilinis ng tubig dagat. Qatar ay isang peninsula sa Silangang Arabia na sa Persian Gulf at karugtong ng Saudi Arabia. Ang siyudad ng Doha ang capital ng bansa at sentro ng pamamahala, komersyo at may pinakamalaking populasyon. Sandstorms ang kalaban ng mga Qatari na sa sobrang lakas ay natatakpan ang araw. Mainit, walang tubig, walang halaman at binabayan ng mga pasaway na sandstorms. Pero bakit isa pa rin ang Qatar sa pinakamayaman na bansa sa mundo? Dahil pinapalibutan sila ng karagatan na mayaman sa langis. Ako po si Patrick Cipriano, nagsasabing, di baling walang tubig basta may langis. Balik sa inyo, Ann at Marcos. Maraming salamat, Patrick. Saan ka ba sasabi ni Patrick na di baling walang tubig basta merong langis? Parang hindi naman ata, kasi hindi mo naman pwedeng ipampaligo ang langis. Magandang punto yan. Narito naman ngayon sina Hana Ponce at Rainier Reyes para sa kasaysayan ng Qatar. Hana at Rainier, pasok! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Hana Ponce. At ako po si Rainier Reyes. Hana, alam mo ba na walang eleksyon sa Qatar? Nabasa ko nga iyon, Rainier. Dahil ang pamahalaan nila ay ang military, parliamentary, constitutional monarchy. Ang emir nila ay si Hamad Al Thani. Maraming bansa na ang sumakop sa Qatar. Noong September 1, 1971, ipinagdiwang ang independence nila mula sa United Kingdom. Kung piso ang sa Pilipinas, Qatari Riyal naman ang salapi nila. Mahigit 12 piso ang katumbas ng isang Qatari Riyal. At Islam ang pangunahing reliyon sa Qatar. Sa ngayon, umuusbong ang turismo sa Qatar dahil ito sa pagpapalawak ng mga biyahe o lipad ng Qatar Airlines. Magandang marinig yan, Rainier, dahil maraming magagandang pasyalan sa Qatar. Para sa AP Balita, ako po ulit si Rainier Reyes at ako po si Hana Ponce. Balik sa inyo, Ann at Marcos. Ann, sinong Qatar ang sikat na sikat ngayon? Qatar na sikat? Sino? Si Catherine Bernardo. Yung totoo! Mabuti pa, panoorin na natin ang report nila Sheffer Chaingun at Casey Abacan bago ka magpatawa ulit. Sheffer at Casey, salamat, Ann at Marcos. Ako si Sheffer Chaingun at ako po si Casey Abacan at ang report namin ay tungkol sa pananamit sa Qatar. Dahil isa itong Islamic na bansa, ang mga kabaihan na Qatari ay balot na balot kung manamit. may itim na belo sila sa ulo na kung tawagin ay Shaila at itim na damit na kung tawagin ay Abayha. Sa kalalakihan naman, nagsusuot sila ng mahaba na puting pang-itaas at maluwag na pantalon. May isinusuot sila sa ulo na kung tawagin ay gutra. Hindi naman mahigpit ang Qatar sa mga dayuhan pagdating sa pananamit. Ngunit dapat din silang maging sensitibo sa mga tradisyon ng Islam. Bawal manamit na masyadong maikli at nakalabas ang balikat ng mga babae. Sa mga lalaki naman ay bawal ang naka-shorts at walang manggas ang pangitaas. Ako po si Casey Abacan. Ako po si Cherry Frenching at balik sa inyo. Maraming salamat, Sheffer at Casey. Marami na tayong natutunan tungkol sa Qatar, Marcos. Pero hindi pa natin nasasagot ang pinakamahalagang tanong. Bakit natin kailangan pag-aralan ang Qatar?
higit 250,000 Pilipinong magagawa sa Qatar. At dahil doon, isang mahalagang bansa sa napakaraming Pilipino ang Qatar. Sana po ay marami kayong natutunan sa aming maikling pag-uulat. Ako po si Ann Lim. At ako po si Marcos Padilla. Shukran, maasalama, Maraming salamat at paalam.